Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes. Ang ating petsa ay 7. At ang ating oras ay Alas 11:03 ng ng umaga. umaga. Tony Ferdy, Mr. Sexapil, Pogi na macho pa nga. Oh, Topacio, yeah. bumabati sa inyo ng mga buhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Juvie de Guzman! Hello. Hi, Juvie. Hi, sir. Oh. Sir, parang Oh, na-stress ka yeah. din, ano? Bakit? Kahit na hindi ka masyadong nag-jeep, hindi ka masyadong parang na... ano Paano ka rin hindi sa- na-stress Hindi, parang ang na- mahal-mahal ng Jessel? Yun nga. Oo. Ibig sabihin, kahit na hindi ka kasali sa actually dun sa nahihirapan masyado, eh, nafe-feel mo. Nahihirapan? Sino nagsabi Nafe-feel sa'yo? mo. Mas mahal pa ang ano ngayon. Mas mahal pa ang diesel ngayon kaysa doon sa ginagamit kong pabango. Yung ginagamit kong pabango ngayon, diesel na lang eh. Diesel. Para mas sosyal. Grabe. Hindi, pero Dati attorney, pag sinasabing, uy, amoy Paco Rabanne ka, amoy Chanel ka, sosyal. Ngayon, pag sinasabing, parang mamahali ng pabango mo. Ha? Ano yan? Diesel. May diesel na pabango, ha? Meron, Pangalan, meron. di ba? Oo. Diesel ang pangalan. Oh, anyway, bago tayo magpatuloy ay babatiin ko lang ng maligayang kaarawan si former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Wow! Happy birthday! Happy birthday! Doon ako galing actually, breakfast okay. Celebration Opo. sa kanyang bahay. Ay, ang Oo, sarap. At nandoon siyempre, ang saya. Daya naman ni Sir Jack Oo. sinama. Ay, hindi. Joke. Oo. Anyway, eto nga, alam nyo, pinag-uusapan nga namin, magulo itong ating gobyerno at parang hindi alam nitong gobyerno ang gagawin. Kita mo, Kengkoy, ha? Sabi ng Malacanang, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang napakagaling at napakatalino at klaro-klaro ang mensahe. Oo, na bahala daw ang Department of Justice at ang Office of the Ombudsman kung ano-ano daw bahagi ng report ng Independent Commission on Infrastructure ang i-release sa publiko. Bakit ganon? Bakit may tinatago? Hindi ba itong Independent Commission on Infrastructure ay independent? Independent. Kung independent ka, wala kang pakialam sa desisyon ng iba. O, isang puntos. Akala ko ba independent? O, bakit hinihintay ng Independent Commission for Infrastructure kung anong i-release? Bakit hindi nila i-release? May partner pala. Bakit ganon? Oo, ako hindi ko maintindihan yan sapagkat ayon sa ating konstitusyon, may karapatan po ang bawat mamamayan na makukuha ng impormasyon tungkol sa matters of public concern. Opo. O hindi ba public concern yan kung sinong nagnakaw at sinong hindi nagnakaw? At magkanong ninakaw ng isa't isa dyan sa mga flood control scam na yan? Bakit ayaw i-release? Number 2, bakit sa Malacanang sinubmit? Akala ko ba independent? Niloloko tayo ha? Niloloko tayo nitong mga ito pinagloloko tayo palagay ko Ha? Bakit naman itong Department of Justice ayaw i-release? Etong nakakatawa, akala ko ba public matter yan? Akala ko ba independent? Bakit pinauubaya? Ba't ayaw i-release ng chairman? Ha? Pambihira naman. Baka nagmi-meeting pa, sir. Hindi pwedeng ganun We have the right to know kung anong resulta nung kanilang investigasyon. Bakit? Sapagkat tayo po ang nagbayad ng sweldo ng mga kamoting yon. O ba't ayaw nyo sabihin sa amin? Niloloko nyo kami. Eto naman, eto pa nakakatawa. Dito sa Malacanang, yung tagapagsalita ng Malacanang. Opo. Tinanong siya kung
o-orderan daw ni Pangulong Marcos ang DOJ na i-release yung finding. Sabi niya, pagdating daw sa ombudsman, independent body, tama naman. Okay, tama ka doon. Yung DOJ daw, bahala daw ang DOJ. Ang DOJ po, hindi naman independent yan. Ang DOJ po ay, ang namumuno dyan ay sekretary na alter ego ng presidente. Subject po sa order ng presidente. Tao ng presidente. Hindi mo pwedeng sabihin, bahala ka. Kung gusto talaga ng Pangulo ng transparency, i-release niya. I-release niya. Paparelease niya. Bakit ayaw? Yun ang tinataka ko. Bakit? Bahala ka na. Parang sinabi mo dun sa maid mo, Sir, naniningil yung naniningil yung kuryente sa tubig. Babayaran ko ba? Sabi mo sa maid mo, bahala ka. Bahala ka. Bakit yun? tanong- Bahala ka. Ikaw magdidesisyon, hindi yung maid mo. Opo. Pero ang tanong, si Pangulong Marcos aware ba sa sinasabi ninyo? Hindi ko alam. Yun. Ay, nasisira siya. Parang lumalabas. Eto, sabi pa ni tagapagsalita, out of respect for them, it's now up to them. Hindi po, it's not up to them. It's up to the Constitution. Ang konstitusyon na nagsasabing, ibigay nyo sa amin ang findings dahil matters of public concern yan. Niloloko nyo kami. Naglolokohan tayong lagi Patay na Ito ang tayo problema dyan. sa gobyernong ito, palagi tayong niloloko. Kaya negative 9 ang trust rating ng Pangulo kasi itong mga ganitong kakengkuyan na mga tirada ng mga tao niya, lumalabas may tinatago si Pangulong Marcos Jr. Yan, Ang dami nang nagsasabi, i-release nyo. Bakit ba ayaw nyo i-release? Hindi po confidential yan. Not by any stretch of the imagination. At meron po tayong executive order number 1. Nung panahon pa ni Pangulong Duterte, yung Freedom of Information na order. Yes, sinabi yun. Bakit ayaw nyo sundin yan, anak ng teteng? Ang tirada nitong Malacanang, bakit ngayon lang kayo nakikriticize? Noong 2020 pa, panahon pa ni Duterte, meron ng ghost projects. Hindi po yun ang issue, ma'am. Bumanat na naman yung kakengko yung pagkaabogado nito Ang issue ay yung pag-release ng ICI. Ba't may ICI ba noong 2020? Wala. Dahil pinagluloko tayo nitong mga tao ito. Kaya nangangamote po Ala, kayo. anyari. Magulo kayong kausap. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo marunong na bumanat nitong mga ito. Ay nako, nako! Bago sasabihin pa, hindi pa lang naman panahon ni Marcos yan Pati naman panahon ng dating administrasyon. Bakit ganito ba kalaki? Noong dating administrasyon, imbestigahan nyo rin. Yun. Nasa inyo ang reins of government. Pero yung ICI, sinabi nyo na yan ay para dito sa flood control scam. Ilabas nyo yung finding. Yan, inutil kasi. Si Castro. Yan. That's what you get. When you my get a God. lousy lawyer para maging messenger ng message mo, kapuitan ang nagiging message. Yan. Oo. Katulad nito, ito bigyan kita ng halimbawa ng gulo na hindi mo maintindihan kung anong nangyayari nitong administrasyon na to. Magulo. Parang bulbul. Bulbul. Baka maiba yung nila, pandemya. Hindi, mabilis lang talaga kasi akong magsalita. Yan, Ito sige. Dahil nga rito sa kakulangan ng langis na yung mga produktong petrolyo na Opo. nanganganib na magkaroon ng rasyon. Yes. Di ba? Ang Pilipinas ay sinasabi nilang makikipag-usap muli sila sa China. Reset daw, reset. Di ba? Reset. Parang, pasensya na tayo kung nagkagulo tayo dati, Start from the beginning, di ba? Let's start anew. Yan, di ba? Dahil nga, kailangan natin, kasi ang China, bagamat walang masyadong langis ang China, sa China dumadaan kasi yung mga petroleum products. Plus, ang dumadaan sa China usually, hindi naman kasi yung crude oil, wala namang crude oil na pinoproduce halos sa China. Okay. Refined na, yung ready to go na. Naayos na, dumaan na sa refinery. Opo. Kasi wala naman tayong ini-import na crude halos din
yung mga refinery natin hindi na ganun karami. Para crudo, tayo pa magre-refine dito sa Pilipinas. Maliliit na lang yung mga refineries natin. Ang ini-import natin yung diesel na, Ready to use na. unleaded na, di ba? Yung premium na, ready to Opo. use. Tama Opo. ka, oo. So sabi ni Foreign Undersecretary Leo Herrera Lim, nag-meeting sila sa Guangzhou, sa China. Oh. Parang, uy, sabi nila, Bati na tayo. sabi niya, di ko nais na magkalayo tayo. Ayun. Nagselos ka at nilayuan mo ako. Tayo na. Kaya sabi niya, sorry na, pwede ba? Oh, yeah. Buhay ko'y nasa iyo, matitiis mo ba ako, baby? Oh, yeah. Huwag sanang magtampo. Sorry, pwede ba? O, diba? Ano sa China Oh, yun? yeah. Sorry, pwede ba? Solid tayo, bati na. Pwede. Tayo, Jim Paleres. Solid Bati pwede. bati na. Ay, so. Oo, anyway. Pwede naman yan. Oo, so, nakikipag-usap tayo sa China. Opo. Yan. At, Ang sagot? yan. Sagot? Ang ating pinag-usapan ay hindi lamang yung tungkol sa langis. Opo. Strategic, political, pati na yung West Philippine Sea, security issues, chuchu-chuchu. Oo, yan. Okay. So, nag-uusap. Parang nakikipagbati na, di ba? Okay. Yung Malampaya Project, pinag-usapan. International law, yan. Mga bilateral So, mechanism. Yung bilateral meaning Opo. both sides. Both ano? sides. Oo, di ba? Pag unilateral, isa lang. pantay. Oo, Isa pagka yung one way, di ba? Opo. Pag two ways, bilateral. Oo, Bilateral. Bilateral nga! Mali na naman yung dinig ko. Okay. Oo, bilateral. Oo, mali lang yung Oo. basa ko. Oo. Oh, yan. Bilateral. Oo, yan. Sige So, na. okay, nakikipagbati tayo. Opo, sige. Yung ating DFA na siya po yung instrumentality ng ating gobyerno Ayun. na nagseset ng foreign policy. Opo, Of course, yan. Okay. always is the president that sets foreign policy. Ayan. Kung sinong babatiin, sinong aawayin, di ba? Kanino may Opo. diplomatic relations. Kasi under the Constitution talaga, ang gumagawa ng foreign policy ay presidente. So on one side, yung DFA natin, Opo. kasi yung Secretary of Foreign Affairs, syempre, again, alter ego ng presidente yan. Parang yung pinag-uusapan natin kanina na yung DOJ, alter ego din ng president, inuutusan ng presidente yan. Under the direct control of the president. Ito ang natatawa ako dyan. Bakit yung armed forces na ang Pangulo naman, ang Commander-in-Chief under the Constitution ay ginugulo naman yung pag-uusap ng DFA at ng China. Doon yan ang hindi ko maintindihan. Talaga? Yung armed forces Ito mo, sinabi nitong si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy tungkol sa West Philippine Sea. Sabi nila ay, huy, nakipag-usap kayo sa China. Ingat kayo. Kasi walang kwentang kausap ang China. Sumagot na, di ba? Sinabi niya yun? Ito, ayan Rear Admiral Roy Vincent Trinidad called for caution, saying history has shown a difference between talk and action when dealing with China. Oh my God. Sa mga tuwid bagayan, sabi niya, oy, ingat kayo Ang China, malabong kausap yan. Iba yung sinasabi sa Iba yung ginagawa. ginagawa. Paano matutuwa ang China? Mali On one hand, yun. nakikipagbati yung DFA. Oo. Eto namang Rear Admiral lang, ng Armed Forces na wala naman tong kinalaman sa Lagot foreign pa. policy. Bakit nakikialam? Etong sabi niya, the Chinese Communist Party, ito, direct quotation to, Opo. is not a reliable partner on the negotiating table. Parang sinabi mong, oy, hindi mapagkakatiwalaan ang China. Sino ka para sabihin yan? Samantalang yung DFA natin na siyang pagpasunod o Opo. implementing agency ng foreign policy ng ating Pangulo ay
nakikipagbati sa China. Ay, hindi sila nagkakaintindi Yun ng dalawa. nga, hindi pwede yun. Alam mo kung ako Ano presidente, yun? Oo. isa-sanction ko itong si Trinidad ba? Oh, si Trinidad eh. Bakit nakikialam ka sa foreign policy? Do you know your job? Kaya nga Dapat- wala sa lugar, it's not his place. Yes. Bilang isang military man na sabihin in public, siguro in private, Oo. magmemo ka sa DFA. Opo. Boss, I-advise atin niya, lang ha. oo. Malabong kausap yung China. Opo. Pero for you to publicly state na hindi mapagkakatiwalaan ng China habang nakikipag-usap tayo, reset daw, reset. Recent lang yun. Naku, patay Oo. ka Saka dyan. yung, ang sinasabi, reset, yung sabihin, kalimutan na natin yung nakaraan. Oo. Mag-umpisang, Renew. tayo mag-umpisang muli. baguhin At natin. magkaisa. Oo. Magkasama yun. Pagkatapos sasabihin mo, Oh my God. ang labo ng gobyerno, hindi alam, parang the left hand does not know what the right hand is doing. Yeah. Hindi alam yung kaliwang kamay yung ginagamit Gawa ng ng kanang kanang kamay. kamay. Yung kaliwang kamay mo, nakikipagkamay, bati na. Habang yung kanang ito, kamay mo, nakikipagsuntukan. Ano ba naman yan? Ang labo. Oh. Di ba? Alam ba yan ng Pangulo? Parang Gawin hindi nyo na lang eh. kasi yung trabaho nyo. Ang trabaho Yun. nyo, tama naman yung sinasabi niya. Sabi niya, kami ay magpapatuloy na magpatrol Ayun. ng Philippine Sea. Yun lang. I think good. Yun naman kasi talaga ang trabaho ng Navy, di ba? Baka gusto niya maging spokesman. Spokesman na nga siya. Oh, yun na pala eh. Pero yun nga ang mabigat Kaya lang magulo. dyan. Kasi he is speaking for the Navy. Oh. Ang Navy, ang papel niyan ay pagtanggol yung sea lanes natin. Ayun. Oo. Actually, hindi nga yung Coast kasi ang Coast Guard nga ang sa Coast, di ba? Opo. Oo. Ang Coast Guard ay hindi nasa ilalim ng AFP. Opo. Civilian yon. Nasa ilalim yon ng Department of Transportation. Yung iba kasi akala nila yung Coast Guard ay palibhasa may barko, naka-uniforme, Mataas. may mga Mas machine mataas. gun yung Barko. barko ay kakala nila military, hindi po Ayun. military yun. Civilian po ang Coast Guard, hindi Ayan. po under ng Department of National Defense ang Coast Guard under the Department of Transportation. Eh baka hindi bati sila nung foreign affairs. Hindi pwedeng Parang ganon ganun ang ang ginawa niya eh. gobyerno. Ang Di ba? gobyerno, pag sinabi ng presidente, tayo ay Yes. ay liliko sa kaliwa. Hindi pwedeng liko sa kaliwa. Biglang yung iba. Turn Biglang yung around. iba, biglang lumiko sa kanan o dumiretso. Ayun. Yan, di ba, pagparada? Not following Oo, orders. nakakatawa, di ba? Yes. Alam ba, may parade. Opo. Sabi nung commander na presidente, liko sa kaliwa na! Biglang yung iba lumiko sa kaliwa, yung iba lumiko sa Nagkanya-kanya kanan, yung iba dumiretso, yung iba Dumiretso. nag-about face, bumalik sa pinanggalingan, kengkoy. Hindi pwedeng ganun po. Pero attorney, ikaw Dapat ito nakita mo sanction yan. eh. Oo. Nakita mo yan. Eh yung, sino nag-advise dun sa NAB naman na mali Hindi yung ko ginawa nga niya? alam magulo. Sa ibang bansa ito, patatawag yung nagsabi niyan. Ala, dapat at sasabunin ipatawag yan. yun. Oo. Oo, mabago yan pag kinabukasan. May pabango Kasi na. sinabon eh. Ayun, Oo, sinabon. oo. Walang banlaw, Ay, ah. nako, oo, walang banlaw. Hindi, babalilawan naman. Siyempre, malangkit yun pag di banlawan. Wala siyang banlawan hanggat di Oo, niya nako. naintindihan yung trabaho niya. Oo nga. Sitahin nyo, pero Opo. para kayo magsalita publicly, Mali. parang nasasabotahi eh. Opo. Oo. Kengkoy eh. My God. Oo, ay nako. Diyos ko po. Kaya naman, etong kakengkuyan ng ating gobyerno, kita nyo naman, sabi ng Social Weather Station, sa ngayon, pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong nag-survey sila, ang pakiramdam ng mga Pilipino, na sila ay nasa maayos na kalagayan. Yung well-being, mabigat, oo. Boma Bomalabs. Labs. Ibig sabihin, noong 2017, Opo. ang score ng ating well-being ay plus 2.82. Ngayon, pinakamababa. Plus 1.72 na lang. Ibig sabihin, karamihan ng mga Pilipino, ang pakiramdam nila ay hindi maganda ang kanilang Sitwasyon, kalagayan, yes. ang kanilang sitwasyon. At sino ba namang magiging maganda ang sitwasyon kung ang gasolina mo ganon? Correct. Ikaw ang pinakamataas eh. Opo. Alam mo yung nga sinasabi ko, yung Malaysia, yung iba, nag-direct subsidy o nag-price control yung ibang bansa sa langis. Oh. Okay? Yung presyo ng pump prices ng mga petroleum products. Malaysia, nung tumataas na, nag-subsidy.
Kasi, yung kung may pera ka, na ipamimigay, huwag mong ibigay doon sa mga tao. 'Di ba? Magulo 'yun eh. Tama. Ilang tao yung 100,000. Eto, ilang kumpanya lang ng langis. Ang alibawa, meron kang, let's say, ang iyong pang-ayuda ay 1 bilyon. Di ba? Sa halip na ikalat mo yan sa 500,000 tao, yun ang 560,000 plus daw ang datos na nagdidepending mga tao sa transportation industry na epaktado ng pagtaas ng presyo ng diesel at Yes. mga ibang petroleum products. Mahirap yan eh. Meron ka bang mga tauhan? Meron ka bang mekanismo para ipamudmud yan? As you Ang said, ginagawa ng ibang bansa, may 1 bilyon ako. Sa halip na ipamudmud ko, kausapin ko yung mga oil companies, oy kayo magkano ang diesel? 100, magkano ngayon? 130. Kukontrol din yung presyo. Oo, 130 ba? 130. Opo, 130. Oo, kung 130 diesel, gawin nyo lang 90. Okay. Paano naman boss yung 40? Lugi kami. Kami na magbibigay sa inyo. Ayun. Konti lang ang kausap mo, 5-6 na kumpanya lang. Kaysa 100,000 tao na tigli 5,000. Ayun. Sinasabi ko, hindi SWD, walang kakayahan niyang mag-distribute ng mabilisan. Abutin ng ilang buwan yan. Opo. At makukupit pa yan kasi ang nangyayari, mapipilitan kang i-devolve yung distribution sa LGU. Mga sa local governments. Pagdating sa local government, sorry, dun sa mga ibang kaibigan nating mga opisyal ng local governments, nandiyan na pumapasok ang kanya-kanyang katarantaduhan. So, ang pinakamaganda, is-subsidize nyo na lang yung presyo in the meantime, yung doon nyo na gamitin yung pera, mabilis. Tama Ilan yan. lang ang kausap nyo, di ba? At Tama hindi yan. ko idea ito. Hindi ko original ito. Ito yung ginagawa ng ibang mga bansa. Ayun. Oo, hindi ko po idea to. Malay ko ba sa mga ganyang subsidy? Hindi ko naman expertise Sino yan. bang nasusunod sa control ngayon? Kasi wala na nga Executive nagko-control. yan. Mahina nga. Tama si Tatay Digong. Oo. Weak leader si Pangulong Dapat Marcos. At sa meron- notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo. Pagkatapos sa mga commercial information, abituan sa patalasas, malalahanap po ang just in news, matchmaking news, news, make this moment. At kung ano ang pagkatsuman, ating oras, Manang Jubes. Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Yeba! Yes, Yes, Yo, Topasyo! Yes, Yes, Yo, Topasyo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yes, Yo, Topasyo! Yeah, mga kasama, nagbabalik po ang Yes, Yes, Yo, Topasyo sa oras na Alas 11:32 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie de Guzman. At bagamat nandito po tayo sa ating paboritong bahagi ay baka may isingit lang po tayo. Opo. Gayahin natin si dating speaker Martin Romualdez. Nariyan na ba? Kasi Singit pagkat lang tayo. mahalaga ito. Kung nariyan na Andyan na po. sa ating Ayan wala pa dito sa monitor ko eh. Nandiyan na ba? Nandiyan na? Ready na? Oh, sabi Ready na po Ready na. ang ating, wala pa po. Sabi niya, wala pa po. Ano ba? Ayan. Walay. Habay o walay? Sige. Walay pa. Opo. Ayan, At paki-update na lang tinatawagan. kami. Anyway, Okay. sabihin lang natin, i-intro na muna tayo sa Opo. ating paboritong bahagi na Pinabagat to! Pakita mo, tweet mo. Ayan. Okay, mauna ka muna! Okay, magandang pagbati po sa Mauna lahat. ka, pero sunod ka sa akin. Ay, mali. Oo, Tama. Mahirap yun. Oh. Sunod ka sa akin. Oo, Okay, oo. sir. Hello kay Ronald Gadayan ba? Ito yung naaalala ko pag merong hindi magandang aktibidades sa NAIA. Kasi si Ronald Gadayan po ay magandang sample na mabuting tao. Pero kasi kamakailan lang, sir, nagkaroon ng skandalo na naman sa NAIA. Ganun ba? Oo, isang Mabigat. O balita yan ni Kuya Raul Esperas last time. Okay. Anyway, ito po, pagbati pa rin Laida Malabarbas, tsaka yung KWF, yan, KWF, opo, wag kayong mag-alala. Lady Russell Baldomaro, ayan. Ayun, oo. Ayan, attorney, kilala mo si Baldomaro? Anak niya to.
Yes, oo, nasabi mo sa akin. Nag-best actor din si Paldomaro. Opo. Stuntman yan, action star di ba? Opo, yung sayang nga siya, sayang. Enrico Valdecantos, hi po. Sila ka Michael at ka Jolinda De Laras, mabuhay po kayo. Carmen Alfad, hello po. Jacqueline, Jacqueline Solano, yes. Gusto niya ayan, sasabihin ko kay boss. Ayan, sige po, sige. Okay, Sir Alan Bordes ng Kasado, mabuhay po kayo. Ayan, Kapitan Rolly Durana and family, salamat po sa inyo. Manuelito, Efren, Carlos, ayan. Dennis Arce, hi Sir Dennis, welcome home. Hi, Dennis. Ayan. Tama si Sir, talaga. Okay, Crispina Martinez. Of course, Josephine Salvador. Wag kakalimutan daw yan, syempre. Syempre naman. And family. Ayan, paikot-ikot kayo sa mundo, ha. Mabuhay po kayo. Galing Mahihilo sila, yun. Vietnam. Ay, maganda sa Saigon o sa Hanoi? Hanoi. Okay. Ayan. Magandang Hanoi. Opo. Palagay ko uminom sila roon ng egg coffee. Ayun. Ay, masarap ba yun? Kape na may itlog, literally egg coffee. Ayos Mamaya yun, explain ko sa iyo. Ayan, Veronica, Oh, yeah. Estrada Lim and family. At sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Okay. Okay, unahin na muna natin Sige po, sir. Katirso Peralta, sabi yan, niya. Katirso. Ito, tinutukoy yata niya si Luis Tronito sa si Delima kasi sabi niya, beautiful people are not always good, but good people are always beautiful. Ayan. Oh, At the end of the yeah. day, you will not remember the person with the beautiful face, but you will remember the person with the most beautiful heart. Tama Yun, naman. Stay ayos. healthy, strong, and happy. Yan. Ibig sabihin, kahit maganda ka, kung pangit ang ugali mo, pangit ka rin. Kung pangit ka, pangit pa yung sinasabi mo tungkol sa konstitusyon at sa batas, napakapangit mo na. Wala tayong sinasabi, ha? Wala tayong sinasabi. Ayan na. Putulin muna natin ang buto, ang bate. Para magbigay daan tayo, napakahalaga po nito. Ayan. Si Mr. Mar Valbuena, ang pinuno ng Chairman. Samahang Manibela, mananakay at magkaisang terminal ng transportasyon. Hi, Sir Mar! Sir Mar, magandang umaga po and welcome to Yes, Yes, Yo, Yo, Topacio! Magandang umaga po sa ating mga ka-Yes, Topacio. Ayan. Attorney, magandang umaga po at madam, magandang Juby. umaga po. Ang Opo. Juby, opo. Sir Mar, matagal Opo. na tayo hindi nagkikita pero Opo. mukhang interesante yung issue ngayon eh. Oo, Ayan, at Kapitan bago Duran, tayo Kapitan. magpatuloy, Attorney, lais yes. ko lang ipahatid ang aking Opo. taus-pusong pasasalamat kay Boss Mar sa kanyang pagpapaunlak sa ating Oo, payat ay, na imbitasyon dito Oo sa ating nga. programa. First time natin, sir, Oh, thank you very na-invite much, si Sir Mar. Kamar. At Kamar, unang-unang question po. Ngayon pong nakabinbina etong batas na magiging batas yata to April 11 kung hindi ako nagkakamali na tinatanggal na po yung excise tax pansamantala. Ano pong inaasahan ng ating mga tsuper, mananakay at mga terminal operators? Yes. Alam niyo po, bago ko po sagutin yon, Attorney Opo. Ma'am Juby, Opo. ayoko na nga sana magpa-unlock talaga ng interview kasi wala na kaming maisagot. Bukod sa wala na kaming ipampakarga ng diesel. Kasi sa sobrang inutil nitong gobyerno, lalo na din itong Department of Energy, mga namumuno sa atin. Naku, aray ko. Sa loob po ng 5 linggo na tayo po ay humarap dito sa crisis na to, wala po tayong narinig kundi puro grandstanding. Opo. Wala pong solusyon, wala pong naitulong, wala po silang nagawa para maibsan yung hirap na dinadala ng bawat mamamayang Pilipino. Sabihin ko na, Opo. hindi lamang po ang mga drivers Opo. na wala naman pong nagawa para ibaba kahit piso itong produktong petrolyo. Isipin nyo ho, nakausap na po pala nila ang Iran para makadaan yung mga barko. Kung meron man tayong barko na sinasabi nila, Opo. tayo. Wala naman tayong barko. Opo, napag-usapan nga po namin ano? yan. Wala naman po tayong barko eh. Opo. Pinaglulukot tayo. Bakit hindi pa isinama yung Problema mapababa natin. yung presyo ng petrolyo? Tama. Katakataka naman po yun na pinayagan ka na, hindi naman siguro mahirap na ipanawagan o ipakiusap sa gobyerno ng Iran o sa Middle East na babaan naman yung presyo. Opo, I agree Hindi with po you ba? there po. Opo. So, ang Opo. nais nyo bang sabihin, sorry po, sige, go ahead po, Kamar.
Opo, hindi lang po inutil. Bobo po siguro talaga itong mga to, attorney. Aray Bakit ko. hindi pa naisip yun? Or baka sinasamantala para pagkakitaan pa ang mamamayang Pilipino. Ay, agree Ayan. po ako dyan sapagkat Ito ba? dito po sa Kasi Pilipinas parang- pinakamataas ang increase ng mga petroleum products. Opo, hindi po ba, attorney, Ma'am Juby, Opo. ang gobyerno po ang nakipag-usap doon sa Iran. Opo. Bakit hindi itong mga oil companies? So kung gobyerno ang nakipag-usap, dapat may concession dito sa mga oil companies dito sa Pilipinas o kami ang nakipag-usap. O baka naman pwedeng babaan nyo na ang presyo dahil umokay naman na tayo, nakakadaan na tayo, less cost na Opo. sa inyo ito. Bakit wala po tayong marinig na ganon, attorney, bago ko po balikan yung question po Opo, ninyo? alam nyo, Kamar, ang aking humble opinion dyan, takot o pinababayaan ng ating mga gobyerno, na mag-profiteering ang ating mga kumpanya ng langis dito. Yun. Opo, akala ko po, sasabihin nyo po, kumikita din sila. Hindi natin alam yan. Baka po, alam niyo ho, kasi kung pinababayaan mo po na ganon, baka nakikinabang din sila. O, hindi po talaga Baka lang maiwasang naman isipin yan Kasi yung Opo, iba pong baka mga naman- bansa, agad-agad nag-step in, nag-subsidy, nag-price control, pero sa atin, Walang aksyon. Wala po yun po ang nakakalungkot kasi eto ba, sasagutin ko na po yung Opo. yung tanong kanina, related po kasi doon, attorney Ma'am Juby, na Opo. sige, tatanggalin natin. Ilang porsyento po ang matatanggal? Magkano? Ilang piso ang ibabawas kapag masuspend itong isinabatas na Opo. pag-suspend ng excise tax, 6 na piso, 10 piso, Mga 20 10 piso po, ang sabi ng mga nakakausap ko po, 10 to 12 pesos daw. 12 pesos daw pinakamataas na mabawas. Opo. Pero ngayon po, nagtaas na naman. Opo. Sa susunod na linggo, kung magtataas po, mararamdaman pa po ba natin yung pagkaltas po na yun? Opo. Oo. So, ang tingin niyo po, Kung patuloy walang... pa rin po, Opo. Go ahead po. patuloy pa rin po, attorney, na magtataas, kumbaga parang matatabunan na rin itong pagtaas, yung tatanggalin mo na excise tax. Opo. Isama mo pa yung value added tax. Baka doon na lang sila humati sa kita, walang audit, di po ba? Ay, pero po ang sinasabi natin, kahit ano pang pagtatanggal mo, kung Opo. hindi masusolusyonan yung pagtaas po ng presyo ng petrolyo, walang saysay din po yung pagtatanggal nito kasi natatabunan din po ng taas presyo. Opo. At yung sinasabi, ang gusto ko rin malaman, gusto siguro po malaman ng buong bayan, lahat po ba ng langis na ginagamit ng mga Pilipino, doon lamang po sa Iran po ba kinukuha ito? Ayun. Ay, meron po. Meron pa tayong iba na mga refined na po from China. Bakit po kaya ganoon din ang presyo kung hindi naman po natin doon inaangkat? Kinukuha. Yun nga po. Ganon. Pinag-usapan din po Mababa po ang namin yan presyo dito sa natin. programang ito. Napag-usapan Oo din nga po po. namin. Pare-pareho po tayo ng katanungan na Kamar kung bakit ganito na parang na pinagsasamantalahan na yata tayo. Talaga pong pananamantala na itong ginagawa kasi kung pinababayaan lang, hindi ho ako naniniwalang walang pangil ang gobyerno Walang pangil ang Pangulo unless bobo ka talaga. Aray ko. Or nakikinabang ka po talaga Aray mo. rito. Kasi, Sabi nga ng mga alam mo, bata. Oo, pasensya na po kayo kasi alam mo nyo, Galit alam na nyo talaga po, si Ay, hindi po, Kamar. hindi po kayo Oo. sinisisi. Hirap na Kamar, hirap na po maraming kami, galit na po. Galit na po tayong lahat. hirap na po talaga kami. Paano namin pagkakasyahin po? Isipin nyo ho, maghapon po, ang kinikita lang namin napupunta lamang po sa krudo. Ay, opo. Kinakalkula ko rin Di po. ba? Buti pa yung nagko-construction, namamasura, yung mga namamalimos po na sumasabit sa jeepney namin, may kita, kami po wala. Opo. Ay, Totoo yan, totoo. Kamar, tanong ko lang po, bukod po dito sa Tigil Pasada, ano pong mga pinaplano ng inyong grupo para ito po ay matugunan itong pinsalang ito na dinadala po nitong kawalang aksyon ng ating pamahalaan sa presyo ng diesel at iba pang mga produktong petrolyo? Aaminin ko po sa inyo, Attorney Ma'am Opo. Juby, sa Opo. seryosong usapan po, marami Sige po. na po talaga ang tumigil sa amin. Opo, alam ko po yun. Alam ko po, iba nabalitaan ko rin po. Yung iba po talaga, naghanap na ng ibang pagkakakitaan. Yung iba Opo. hindi na po sumasagot sa amin. Siguro, Kawawa nadismayado. Hindi natin alam Napuno kung na, ano napuno nangyari na sa yan. pamilya din nila. Tama. Ito pong problema na to, hindi lamang po gugutumin yung pamilya. Pwede pong magkawatak-watak yung pamilya ng bawat Ay, Pilipino. totoo po rito, yan. eh. Totoo po yan. Hindi po ba? Kasi walang ma-entrega yung asawa. Ang gagawin, uuwi doon sa nanay.
Uuwi doon sa magulang yung babae o yung lalaki. Kaya po, alam niyo, nakakaranas po kami ng gano'n na may mga Tama. sitwasyon pong gano'n. Grabe, ano? Alam niyo, nakakalungkot na sa ating Pangulo sa gitna ng krisis na ito, sana ho magkaroon ho ng katiyakan naman na hindi lang yung supply ang makakakuha tayo, kung hindi po yung presyo abot kaya pa rin ng mamamayang Pilipino. Alam niyo ho, kanina kasi kaya ako magpa-interview, bumili ho kami ng kamatis. Opo. Wala na po yung mga nagtitinda rito kaya natagalan kami. Sabi Naghanap sa amin, kayo? hindi na kami nagtitinda kasi yung inaangkat namin, hindi na rin namin kaya, mahal na ang presyo. Hindi na rin kami Nakakalungkot, magbenta. nagdo-domino effect na. Yun ang Opo, masakit. yun po Opo. yun eh. Yun po yung masaklap dito, attorney, Ma'am Opo. Judy, na Opo. hindi lang po kaming mga transport sector ang apektado rito, buong mamamayang Pilipino po. So kami nauubusan na kami ng panawagan, ng idadahilan. Bukas may press conference na naman po kami. Nagsama-sama na po dito yung mga consolidated, unconsolidated. Kasi nag-meeting po kami kagabi via Zoom. Hindi na natin ito kaya. Kung hindi Tama. tayo mangangalampak ng todo sa gobyerno, wala ho. Baka paggising po natin o paggising ng ating Pangulo, iba na naman po yung sasabihin. Yun Na tayo po ay walang krisis. Diyos ko po. Anyway, Kabar, baka naman po siguro tabla naman. Hope springs eternal, ika nga. Aha. Ano pong panawagan nyo sa ating gobyerno po bago tayo mag-break, kasamang Mar? Siguro po tanggalin na yung mga inutil po sa gobyerno na hindi po makatulong. Pasensya na po kayo kasi Opo. wala po kami nakikitang aksyon na nakakabuti po sa mamamayang Pilipino. Opo. Bukod sa wala pong kahandaan, sa loob po ng mahigit isang buwan, wala po kayong nagawa para maibsan yung hinaing ng taong bayan. Opo. Sana maglagay tayo ng mga tao na makakatugon po dito sa problema po na kinakaharap po natin. Yun. Maging seryoso Yun. po sana ang gobyerno. Opo, maraming Ayan. salamat Sir po, Mar, Kabar. salamat. At kung may kailangan po kayo sa lubos ng aming makakaya rito sa Aliw Broadcasting at sa Yes Yes Yo Topacio, wag po kayong magdalawang isip na tawagan po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sir Opo, Mar, mabuhay thank you. po kayo. Yan po Naku, ang tinig salamat. ni Ginoong Mar Valbuena. Valbuena, chairman ng Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon. At sa notang yan, babalik po kami, tutuloy ang ating Jim Paredes. Ngunit sa ngayon ay magbabalik ang Yes Yes Yo Topacio. Oras natin Alas 11:47 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! Yes Yes Yo Topacio! Yes Yes Yo Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Eva, mga kasama, nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio. Ating oras, Mama ng Jubes. Alas 11:51 ng umaga. At medyo ituloy lang natin ang ating Oh. Jim Paredes. Ano? Attorney, Nandito, tayo mo na. Oo. Habang nagsasalita tayo, nanggigigil si Ado pag linawan. Oo, Saka ano si sabi ni Kaado? Kamentong Sige, Laurel. sabihin mo. Ibigay mo ang number ni Atty. Topacio. Oo, bigay mo. Ayan, ibigay natin ha. Ay, kaibigan natin yan si Ado. Oo. Oo, yan. Isang Sige, beses, sige. mag-guest natin yan. Magaling Opo. yan. Opo. O, sabi naman ni Senny Gonzales, good morning daw. Wala nang pagbabago sa mga House of Representatives. Ayun. Sabi niya, Gerald Calzado, na nanonood naman daw siya from flood control, Bangag, Crocs Country. Yay! Yay! Sinisinok ako Ayun. Nasinok ako doon sa nanarinig ko. Naawa kasi ako doon sa mga tsuper natin eh. Totoo yan, Atty. Parang nawawala na ng pag-asa. Tama. Lahat, pawala na lang, At pawala na. sana si Larry Gadon makinig doon sa panawagan ni Kamara, no, na umalis na. Alisin na yung mga walang silbi. Kasi poverty alleviation ang kanyang trabaho eh. Wala naman siyang sinasabi ngayon. Ang wala siyang ginawa kundi banatan si Sara Duterte. Anong klaseng poverty alleviation yan? Ombudsman, kakasuhan si Romualdez, nagpapatawa ba si Boying? Ay, tingnan natin, Sir Kulasisi. Baka naman sincero. Oo. Leo Teneros, Doha, Qatar. DJ Alma Arnedo. Yeba daw, yeba! Yahoy! Marlon Celis, tama po, subsidized, may krisis na politika pa rin. Ang inaatupag daw. Oo, tama nga naman, ano. Opo. Yung Tatay Strauss, mayong buntag. Yung SALN ba ng Ombudsman at SILG, pwede ring i-demand? Pwede naman po. Oo, Opo. bakit hindi? Public record yun. Tony Zamora.
Panabo City, Davao del Norte, 1, 2, 3, Yeba daw! Yahoy! Jojit! Oh, Yan, yeah. Jojit Pichon, shout out from Calgary, Canada. Falcon Okay. Lopez, galing siya sa Cavite. Yan, watching from Cavite. Bangungot, San Francisco, California. Jenny Miranda, Pampanga, Yeba! Yahoy! Ned Prox sa Oregon, USA naman. Malapit lang sa Pampanga yon, ano? Yung Oregon. Amerika yun, di ba, sir? Oh. Oregon, ikaw talaga. Hindi, Uragon eh. Oregon. Magkahinto nun. Oo. Ayan. Oo. Maricel Manungsong, yes, yes, yun. Nandito na si Hi. Rolando Villa Garcia. Yeah, Yan, hi. Leonor Benitez, Jose Opo. Maria Mesa. Obvious term. Hindi naman, kayo naman, oh. Wag naman ganun, oh. Hayaan nyo munang malaman natin yung tunay na pangyayari. Opo, Oo. yan. No, sabi naman ni Ante Claire, malusog daw. Mary Ann Libarios, good morning. Mary Joy Estino, nakahabol ay salamat po. O, Ran06. Ruela Sorbal, watching from Dubai, UAE. Yan. Yun. Romulo Divina Gracia. Yan. Oo, watching your program everyday. Mabuhay kayo. Thank you. Yan, salamat po. Hi. Yan, Thank or you. si Rolly Dalire. God bless po sa inyong dalawa. Maricel Ay, Manungsong. salamat po. Oo. Yan. Oo, bakit daw tinatawag na matanda si Kaado ni Vic Rodriguez? Eh di ba matanda naman talaga si Kaado? Oo naman, Pero matanda bakit? Hindi naman. ko nga maintindihan tong grupo. Ano yun, may nito, away anyway. ba sila? Hindi ko alam eh. Hindi ko Oo. rin alam eh. Fafaron, attorney, kaya magkakaibang paniniwala ni AMR at ang DFA kasi sa AMR President si Martin. Kayo talaga, oh. Marilu Doloho. From Dubai, Joseph Aguilar, Dublin, Ireland. Hi. I am Noon TV. Yan, pabati daw kay Benedict Verganyo. Hi, Benedict Verganyo. Hello. Romantic Croon, yes. Hello. Oo. Nandito rin, Maria Luisa Yabut, watching Hi. from Caloocan City. Hi, Yan, Caloocan. Ezekiel Olar. Nakakatuwa din yung guest natin. O nga eh. Hindi, talagang ganyan si Camar Valbuena. Prank ang tao yan. Tama naman ganun. Dapat iprankahan tayo. Wala Opo. na yung paligoy-ligoy pa. Oo, yeah, Sabi very nga good. ni Nadine, di ba? Opo. Nadine Lustre, wag nang Huwag nang paligoy-ligoy. Oo, paligoy-ligoy. Ayun. Caminda Borja, Pangasinan. LJ Cas. Yan, sa inyo pong yan. lahat. Oo, nandito rin po, ha. Nandito si Marjo Dalmar, may Oh, buntag yeah. sa tanan from Hi. Taiwan. Opo. Ima Madra from Abu Dhabi, UAE. Uy, ingat po kayo dyan. Oh, Dito yeah. po ay tinataas ang gasolina ng 21.12 pesos at ang basic pagkain ay di kataasan ng presyo. Ayun. Pababa na rin ang bilang ng drones and missiles. Baka nauubusan na kasi. Oo, yan. Abel Tabs, Tagum City. Francisco Hi. Esguera, magandang Tuesday po, attorney sa Sambayanan from Frank Esguera, Paris, France. Wow, Totial. Oh. Nasa Paris. Amanda Ayaw. Yeba from Denver, USA. Roy Marcelo, Alaska naman. Jedrick wow, Paredes, hi. Attorney, see you soon. Love, Jedrick. Ay, ito, magaling na pintor itong si Yan. Jedrick Paredes, ha. Pintor? Yeah, pintor na Talaga. yung mga Drawing. portrait. Oo, hindi yung pintura ng pader ng bahay, ha. Torres Emmy, kapit lang sa gobyernong bangag hanggang may supply ng maleta. Ano ba yan? Marjo Dalmar, Taiwan. Selma Tariman from Opo. Korea, Joseph Aguilar. Hi. Yes, of course. Joe Caliber. Yan. Buhay pa ba daw? Kayo talaga, huwag naman ganyan. Mark Madrona, watching from Vegas. Grabe. Nakahabol din. Oh, yeah. Dengkong Faltado, Batangas City, Hernaher, Nanay Macar. Akang. Yan. Nanay Akang. George Monteclaro, Vegas. Mark Madrona. Yan. Hi. Roy Marcelo. Yan. Mary Ann Libarios. Attorney Ralph. Ives Uwada, Elma Verganyo Hi. at Hermogenes Verganyo watching from La Union, ang mga Ilocano Hi. ito. Carl Reject Duwang Ibanger. watching from Singapore, nakaabot din ng live. Salamat po. Ayatin Ayan. ka. Oo, syempre si Michael Guy, si Opo. Rolly Mende Tomas, si Cathy Palamos, yan, si Ate Ems. Ayan. Ems Magahum. Yan. Baby nanonood. ko. Oo, at si Madam Baby, saka si Opo. Ann Venancio. Palaging Yan. nanonood Hi, Ma'am yan. Ann. Yan. Si Atones Rui Rondain, yan, Roma Yo. Valdez at Raulito Parras. Si andito rin hindi po kasama, hindi ko kapatid ni Jing Paras yun, iba naman yung Paras na yun. Anyway, nandito rin si Ramil Oliveros. Ayan.
Okay, Attorney Ralph Attorney, Andrada. si Attorney Rante. Oo. Macnil Rante. Macnil Rante, oo yun naman. ang nabati. Siyempre, Sources. nandyan si Willie Ma'am. Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Ma'am Alex Nanette. Cruz ng VinFast, Jerry and Jerry Cruz ng Engbitin, Richard Eternal. Chuateco, Eternal, Rainer Chu, nandito na Hi. si Louie Nascamboa ng Erase Hi. Placenta. Palagi pong nakikinig yan. Mike At sa- Magat. Oo, Maya, si Mike Magat. Oo, oo, magiging kaibigan ano mo yun, natin. partner mo At yun. sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Senyor Balita. Balita. Kasama sino? Senyor Ray Pacheco! Go, 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 go! Ulit-ulit, Ray Pacheco! Go, 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 go! Ito po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal. At Jimmy de Guzman. Nag-iwan po ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At titi mo sa inyong kaisipan na huwag magkiki-happy! 1, 2, 3! Yeah! Babay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio.